Ngayon pag-uusapan natin ang isang interesting theory patungkol sa dalawa sa pinakamalalakas na supernova at masasabi nga natin na mga rival ni Monkey D. Luffy. At yan nga particular na si Eustass Captain Kidd at si Trafalgar D. Waterloo. Ano kaya ang magiging susunod na development nila sa story at ano-ano ang mga possible na mga plano sa kanila ni Eiichiro Oda? Dahil alam na nga natin na ang faith ni Trafalgar Law at ni Eustass Kidd ay nakakabit na o nakasama na nga kay Luffy. Noong sa Sabadi Archipelago nga ay ipinakilala ang dalawa bilang supernova kasama ni Luffy at ng iba pa. Sinabi nga din noon na si Eustass Kidd at si Trafalgar Law nga ay ang magiging karibal ni Monkey D. Luffy para sa title na Pirate King. At alam na nga din natin ang mga nangyari kasunod nito na naging magkaalyado nga si Luffy at si Law noong Punk Hazard Arc. At pagdating nga sa Wano Arc nga ay nag-cruise ulit ang landas nilang tatlo. Nakipagsabayan nga ang tatlong ito laban sa pinakamalalakas sa mundo, at yun nga ang mga Yonko. At kalaunan nga ay tagumpay nilang natalo si Big Mom at si Kaido na naging dahilan para magkaroon sila ng 3 billion bounty respectively o bawat isa sa kanila. Pero matapos nga ang Wano Country Arc at sa kasalukuyang Egghead Island Arc ay hiwalay na nakabangga ng dalawang supernova ang dalawang Yonko, si Blackbeard kay Trafalgar Law at si Shanks kay Eustass Kidd. Bali hindi nga sila nagwagi laban sa dalawang Yonko na naging dahilan para makuha ang mga treasures nila kasama ng Road Poneglyph. At sa kasalukuyan nga na si Eustass Kidd ay nasa 20,000 feet below sea level dahil sa atake ni Shanks at nung dalawang giant. Samantalang si Trafalgar Law naman ay napuwersahang lisanin ng crew dahil niligtas siya ni Beppo upang makatakas nga kay Blackbeard. At dahil nga sa mga kaganapang ito ay walang duda na completely defeated talaga ang dalawang karakter na ito, pero sigurado nga na ang dalawang ito ay babalik sa story, dahil sa na-focus na nga ni Oda ang story ng dalawang ito at nilagyan niya ng build-up yung character development ni Kidd at ni Law simula noon hanggang ngayon, kaya hindi na nga nakakagulat kung babalik pa sila, dahil almost certain ang kaganapan na ito. Pero kung sakali man na bumalik sila bago ang Final War ay kinakailangan nga na ang strength nila ay madadagdagan, para sa ganoong paraan ay makasabay sila kay Luffy. Dahil yun naman talaga ang purpose ng introduction sa kanila noong sa Sabadi Arc, at yun nga ang maging ka-rival ng future Pirate King na si Monkey D. Luffy. Kaya naman ngayon ay sisimulan na nga natin kung ano-ano kaya ang magiging possible evolutions ng dalawang ito at uunahin nga natin si Trafalgar Law. Bali kung si Trafalgar Law nga ay nagtataglay ng Royal o ng Conqueror's Haki ay siguradong na-unlock niya na dapat ito noong laban niya kay Big Mom or kay Blackbeard kung saan nalagay siya sa pinakaalanganin na posisyon. At dagdag pa dyan, kung nagamit niya nga ito ay siguradong nilinaw ito o binanggit at nalagyan ito ng emphasis sa manga. Pero hindi nga yun ang nangyari dahilan para mag-conclude tayo sa ngayon na wala talagang Conqueror's Haki sa ngayon si Trafalgar Law. At di ba ang huling mga nakalaban nga ni Trafalgar Law ay puro Devil Fruit experts lalong-lalo na si Blackbeard. Ibig sabihin nga na ang laban na ito ay possible na isang malaking setup at sinasadya ni Oda na ipakalaban kay Law ang mga proficient Devil Fruit user upang magkaroon pa si Law ng dagdag na kaalaman sa paggamit ng kanyang napaka-overpowered na Devil Fruit. Maaring isa itong foreshadow ng possible evolutions ni Trafalgar Law sa future, dahil alam naman natin na si Law ay sobrang lakas sa paggamit ng kanyang Devil Fruit at isa siyang doctor at napakatalinong individual. At di ba ay makailang ulit na nga na nakasalubong ni Law si Blackbeard, at bilang ito nga ang huling tumalo sa kanya ay natural lang na ito ang kanyang magiging inspiration o paghahandaan para kalabanin ulit upang siya ay makapaghiganti. Siguradong si Law ang pinaka nag-aaral ngayon at pinaka nagtataka kung bakit at papaanong nagawa ni Blackbeard na kumain ng dalawang Devil Fruit. At di ba sinabi na nga ni Marco na si Teach ay mayroong hindi pangkaraniwang katawan, at bilang doctor with a perfect combination ng intelligence at Devil Fruit ay possible nga na si Law ang makakasagot ng tanong na yan. Possible na si Trafalgar Law nga ang makapag-unlock sa misteryong ito dahil napaka-fitting o napakabagay talaga ang kaganapang ito sa karakter ni Law. Palagay ko nga mga boss na ang pag-reveal nga sa kakayanan ni Blackbeard na makakain ng dalawang Devil Fruit ay kasama ng possibility na magawa din ito ni Trafalgar Law,
At napaka-perfect nga na paraan ito para i-reintroduce si Trafalgar D. Waterloo sa story. Kaya dahil doon nga ay magkakaroon ulit siya ng intimidating factor na katatakutan siya ng government at ng mga pirata dahil nagawa niya ding matutunan ang kakayahan ni Blackbeard na magkaroon ng dalawang Devil Fruit. Ang kasunod naman natin ay si Eustace Captain Kidd. Bali sinabi nga ni Kaido mismo na si Eustace Kidd nga ay mayroong Conqueror's Haki. At dagdag pa dyan, ang huling Yonko na nakatalo sa kanya ay kilala bilang super proficient hockey user, kaya kung ang nakatalo kay Trafalgar Law ay Devil Fruit ay paniguradong magsesentro naman ang gagawing pag-aaral at training ni Kidd sa paggamit ng Conqueror's Haki. Si Eustace Kidd nga ay ang type ng tao na hindi basta-basta sumusuko at hindi nawawala ng will para lumaban. Alam din ni Kidd na kung hindi niya makakayang ma-unlock ang kanyang Conqueror's Haki at ma-improve ang ibang aspect pa ng hockey ay hindi niya talaga makakayang sabayan man lang ang mga malalakas na hockey users na katulad ng napaka-perfect example na tumalo sa kanya na si Shanks. Katulad nga ni Luffy, si Kidd nga ay natututo din sa kanyang mga laban. Ibig sabihin ay possible na magkaroon ng naiibang ability o kaya naman ay matutunan ni Eustace Kidd ang Conqueror's Haki encapsulation sa future. Si Kidd ay already proficient Devil Fruit user na nga, pero ang kulang sa kanya ay ang kanyang Haki. At si Eustace Kidd nga din ngayon ay nasa Elbaf kung saan itinuturing na kaaway si Big Mom. At bilang isa sa mga tumalo kay Big Mom kasama ni Law ay siguradong magbubukas ito ng napakalaking mga possibility. Possible nga na maaari niyang makaalyado at turuan si Kidd ng ibang mga giant sa paggamit ng Conqueror's Haki. At kung ganun nga ay napaka-perfect nito na i-reintroduce si Eustace Kidd na nakakagamit na siya ng Conqueror's Haki coating na katulad nila Luffy at ni Kaido. In conclusion nga mga boss na ang scheme nga na si Trafalgar Law na natalo ng strong Devil Fruit user ay magkakaroon ng Devil Fruit related upgrade. Samantalang si Eustace Kidd naman na natalo ng isang strong hockey user ay magkakaroon ng hockey related improvement. At dagdag pa dyan, sigurado talaga na hindi isasantabi na lang ni Oda ang mga characters na ito. Dahil sa palagay ko ay magkakaroon sila ng mga napaka-important role sa future na makakatulong kay Luffy. At tatapusin ko na nga ang theory na ito mga boss sa dalawang katanungan na maaari niyong sagutin sa comment section. At ang una nga ay yung kung magkakaroon ng pangalawang Devil Fruit si Trafalgar Law, ano kaya ang perfect na Devil Fruit para sa kanya? Ang pangalawa naman ay anong klase ng Conqueror's Haki upgrade ang ma-unlock ni Eustace Kidd?